our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. Magandang umaga po mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang mga batayang talata po ay sa ikalawang Pedro 3:14, 17-18. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang mga bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paninginiya. Mga minamahal, alam ninyo ito noon pa. Kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Madalas po nating naririnig ang time is gold and make the most of every opportunity. Samantalahin po natin ang lahat ng pagkakataon upang maatin ang paglago sa anumang endeavor or undertaking sa buhay. Sabi nga po, do it now before it's too late. Iwasan ang procrastination o ang pagsasabing bukas ko na lang gagawin. Layunin ng ikalawang sulat ni Pedro na labanan ang ginagawa ng mga false teachers.
Itinuturo ng mga bulaang gurong ito na hindi nababalik si Kristo. Ang kabanatang 3 ng 2 Pedro ay nagbibigay diin sa pangakong pagdating ng Panginoon. Inilahad sa 2 Pedro 3:9 ang ganitong katiyakan. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang pangakong pagdating ng Panginoon ay tiyak na mangyayari sa araw na hindi natin nalalaman. Habang hinihintay natin ang katuparan ng pangakong ito, inaasahan na ang mga Kristiyano ay lumalago sa kanilang Christian life. Ano-ano ang mga hakbang upang maranasan ang kaganapan ng paglago kay Kristo? Una, pagsisikap at pagpapatuloy sa paglago kay Kristo. Makikita po natin sa 2 Pedro 3:14, kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang mga bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. We should not become lazy and complacent because Christ has not yet returned. Instead, live an eager expectation of His coming. Sabi po sa 2 Peter 3:14, so then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Kailangang nagsisikap at nagpapatuloy sa pamumuhay ayon sa kalooban at pamantayan ng Diyos upang sa pagbabalik ni Kristo ay maabutan niya tayong spotless, blameless, at peace with Him. Maging mapagbantay tayo at maging aware kung paano tayo namumuhay sa araw-araw. Laging magsumikap at magpatuloy sa bawat araw upang hindi maputol ang proseso ng paglago kay Kristo. Maging faithful to the end. Ang sabi po sa Mateo 24:13, ngunit ang nananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Pangalawa naman po ay pananatiling katatagan sa paglago kay Kristo. Ang sabi po sa 2 Pedro 3:17, mga minamahal, alam na ninyo ito kahit noon pa. Kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Be on your guard or mag-ingat kayo ay nangangahulugang to preserve, obey, and avoid sa salitang Griego. Maingat ang sarili mula sa mga bulaang guro at mapanatili sa isip at puso ang katuroang Kristiyano. Makasunod sa mga panuntunan ng Diyos at maiwasan ang mga hindi kalugod-lugod na pamumuhay. Isa pa, ang pagiging maingat ay may kaugnayan din sa salitang resilience o katatagan. Ang salitang resilience o katatagan ay kasing kahulugan ng strength, resistance, and hardiness. Sabi po sa Colossus 2:6-7, dahil tinanggap nyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamumuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumalago at tumitibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Hindi nalilihan lang ng mga hidwang katuruan ang nananatiling maingat at matatag sa pananampalataya kay Jesus at tunay na lumalago kay Kristo. Mag-ingat, magtiis, magpakatibay at manatiling matatag sa bawat sandali upang maiwasan ang mga hadlang sa paglago kay Kristo. Kapag nananatili sa atin ang pag-iingat at katatagan habang dumaraan sa proseso ng paglago kay Kristo, ay mararanasan natin ang approval at commendation ng Diyos. Ang sabi po sa Hebreo 10:35-36, kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos, dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang ipinangako niya. Samantalahin po natin ang lahat ng pagkakataon para sa paglago kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong mapagbulayan po namin ang inyong salita. Nawa po ang mga salitang ito ay magamit po namin sa inyong kapurian at hindi po namin ito makalimutan. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin sa aming paggawa sa umagang ito. Nawa po ay maging blessed po kami at kayo lamang po ang aming maitaas sa araw na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa umagang ito. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. To God be the glory and have a good day.